katong kuan Ang dako unta, kay dako ang katong gamot dako. niya. Gamay man eh. Gamay man good. Nade. Gulite. Ano yan? Gamay pang gamot niya. Anong tawag dyan? Gamot. Gamot may tambal. Hindi gamot sa sakit ang ugat ng halamang makahiya. Pangontra raw sa pagbubuntis ng mga obo-manobo sa Sito Lumatang. Bilin, paninirungan. Lipat baso. Molo ko pa mamoy. Isang baso lang daw nito pagkatapos ng regla ng babae ang kailangang inumin. Mga anak. Subok na yan ng iba. Oh, Subok na. Kapatid niya. Kapatid siya. Kung tutuusin para sa mga katutubo tulad nila, marahil kailangan nila magparami upang lumakas ang kanilang komunidad. Ngunit napag-alaman ko na mismong ang kanilang pinuno ay naging halimbawa ng makabagong pananaw. Siya ang naging kauna-unahan sa sityo na nagpa-vasectomy. Ilang taon na ring nakalilipas. Gusto kong hindi mahirapan siya ng yung asawa ko. So kayo na lang. Kaya ako na lang ang nagpabasiktomy. Bakit ayaw nyo pang padamihin yung mga anak nyo? Gusto kong para kamit ng pag-aaral na mataas na grado. 7 na ang anak ni Dato Loreto bago siya nagpa-vasectomy. Anong epekto sa inyo? Nawalan ba kayo ng libog? O Wala. Pero mayroon Pareho lang, pa rin. mayroon lang konti, sir. Yung dinaramdam ko, parang pawis akong konti ba? Konti lang. yun lang ang Yun lang. epekto? Opo. Pero maliban doon, walang Wala na. epekto? Pareho lang. Pareho lang. Malakas pa rin. Malakas din. Sa ating mga Pinoy, bihirang inaako ng mga lalaki ang responsibilidad sa family planning. Kaya naman tila bukod tangi ang mga amang nakilala ko sa Sito Lumatang. Ang mga babae kasi sila yung nagtatrabaho para sa bahay. Nag-aalaga ng bata, nagbubuntis. Medyo mahirap. Tapos kung meron pa silang gawain katulad ng mga small business, nagtitindahan, nahihirapan sila. Sa pag-aalaga pa lang, hirap na sila. Samantalang yung mga husband, karamihan ng mga husbands, hindi pa kasi umabot yung kaisipan nila na tumulong talaga sa gawaing bahay. So hindi masyado nila nararamdaman yung tinatawag nating multiple burden ng kababaihan. Kaya ang mga babae, gusto nila mas konti ang anak para mas marami silang nagagawa, hindi lang sa loob ng tahanan, kundi sa labas din ng tahanan. Kinabukasan dumating na ang V-Day, ang araw ng vasectomy sa Davao. Kada ika-4 na Biyernes ng bawat buwan, inaalok ang libreng vasectomy sa Tomas Claudio Health Center sa sentro ng lungsod. Karaniwang mahigit 10,000 piso ang halaga ng operasyon. Ngunit sa family planning program ng Davao, libre ito. At kung walang pamasahe o malayo ang tirahan ng pasyente, katulad ni Jimmy, maari pa siyang sunduin ng walang bayad. Kahit sinong lalaki ay pwedeng magpagawa nito, kahit dayuhan pa, na wala ring bayad. Sinimula ni Pangulong Duterte ang libreng serbisyong ito noong taong 2008 pa, noong siya'y alkalde ng Davao. Yung nagkaroon ng malaking sunog talaga, no? At I think the mayor was passing by, parang dumadaan siya, nakita niya yung, kasi nagbibigay ng relief yung social services, nakita niya yung mga bata na nasa kariton, ang dami talaga. So tinanong niya kung anong problema, bakit ganun karami. I mean, his usual, na nagtatanong talaga. So, nung nalaman niya na ang problema is on the limiting, na very expensive pala ang ligation, yung limiting services sa hospitals. So, sinabi niya na gagawa siya ng programa na libre siya magbabayad. Ang iba walang plano noon, ngayoy halos desperado na, tulad ni Manuel Melibo ng Barangay Bukana. Bakit po kayo nagpa-vasectomy? Kasi po, sa kalagayan ko ngayon, marami na po akong anak. Sa ngayon, wala akong trabaho. Pag isip ko na ako na lang umiwas,
Ayaw ko na po magkaanak dahil wala po akong magandang kinabukasan may bigay sa kanila. 11 na ang anak ni Manuel. 4 na buwan lang ang bunso nila. At may sakit na goiter si Mrs. na dating inaasahan nila sa paglalabada. So ginagawa niyo rin to para sa asawa niyo? Opo. Dahil sa mahal ko siya, ginagawa ko ito. Para na rin sa kinabukasan niya. Ayaw ko na po magkaanak eh. Sa dami ng anak ko. Kung tutuusin po 13 pong anak ko. Yung una asawa ko, 2. Yung pangalawang asawa ko, 11. Wala pang 10 lalaki ang nakita ko sa clinic. Pero marami na raw ito. Isa-isa na silang pumasok sa operating room. Permanente na raw ang epekto ng vasectomy. At ang isa sa mga naunang lalaking nagpagawa nito sa bansa noong dekada 70. Malakas pa at nagmomotor pa ng malayo. Mga babae ang inaasahan ng lipunan na maging responsable pagdating sa family planning. Ngunit kahit gustuhin man ng babae na huwag na mag-anak, hindi niya ito basta magawa. Ang lalaki, kung gusto niya magpa-vasectomy, pwede niyang gawin kahit walang pirma ni Mrs. Ngunit si Mrs. hindi pwede magpa-ligate nang walang pirma ni Mr. Yan ang naging karanasan ni Carmelita Resurrección, ang health coordinator ng Barangay Bukana sa Davao City. Bakit kailangan ng pirma ng asawa? Kasi nga po, baka po may iba kasing lalaki na ayaw pumayag na mag-family planning. Baka ako lang po yung may gusto, tapos yung asawa ko naman hindi. Sa akin naman, katuwiran ko naman po, gaya namin, katuloy ko po kami. Bawal po yun sa simbahan namin, tuutos po ng simbahan. Ang rason ko po naman, hindi naman po yung simbahan magpapakain sa mga anak ko, di ba po sir? Aasa ko pa ba yung kinabukasan ng mga anak ko? So, sa iba. So, kahit nga yung mga parents namin, tutol, yung iba tutol. Pero sa akin naman, hindi ko naman iaasa yung pagkain ng mga anak ko sa kanila. May mga lalaki na ang pananaw nila sa dami ng anak, hawi. May pananaw sila na yung macho image, mas maraming anak, mas macho sila. Meron pa rin ganung pananaw. Ngunit hindi naman lahat ng astig ay nais magpadami ng anak. Si Tom Jones ay matagal ng residente ng Barangay Bukana. Panahon pa ni Pangulong Marcos noong nagpa-opera siya. Hudyat ng programa sa pagpigil sa paglobo ng populasyon noon. 2 lang ang naging anak nila mag-asawa. Isa daw kayo sa una dito sa inyong komunidad o ikayong pinakauna? 1975 ako na vasectomy. Ang vasectomy daw nakakabawas ng uwag, yung Ay, hindi sinasabing naman, sir. uwag. Hindi naman. Ganun pa rin ang ko, pero hindi na ako nakapagpabuntis ng babae. Pero wala kayong naramdaman na mas humina o nabawasan yung inyong Wala naman. tinatawag na sex drive? Wala naman. Pareho pa rin. Sorry pa rin. Sandali lang ang operasyon ni Jimmy. Makakauwi rin siya sa araw na ito. So Jimmy, kumusta naman yung naranasan mo rito na vasectomy? Ano nangyari? Okay naman para sa akin, sir. Meron ba kayong naramdaman na masakit? Natural yun sa pag iniwa yung tao. Meron talaga, pero hindi naman ganong masyadong masakit. So halimbawa, pag uwi mo sa inyo, pwedeng yung mga normal mong ginagawa, pwede kang magsaka, magtanim, ganon. Oo. Pareho lang. Oo, pareho lang. Pero may advice sila sa akin na kailangan pa daw ng 3 araw bago ako magsaka. Kasama ni Jimmy ang kanyang pamilya sa klinika. Pampaalis daw ng kaba. Ang maselang operasyon para raw sa mga anak niya upang lalo niyang matutukan at mapag-aral. At para rin daw sa kanyang misis na nais nang tumigil sa 2 anak. Ramdam ko na talagang mahal na mahal mo siya.
Mahal talaga. Mula sa Sitio Lumatag sa lungsod ng Davao, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.